Ang kwentong inyong maririnig ngayon ay hango sa mga tunay na kwentong katatakutan. Ang punso sa likod ng bahay. Kapag sumapit ang 10:00 ng gabi, isa-isa na ang nagsasara ang mga ilaw sa mga bahay. Ang tanging maririnig na lang ay ang huni ng mga kuliglig, ang pag-aspas ng mga dahon ng niyog, at ang mahinang hangin na dumadaan sa madilim na daan. Ako si Marco. Lumaki ako sa baryong iyon, pero kahit buong buhay ko nang naroon, may isang lugar na hindi ko kailanman nilapitan. Ang maliit na punso sa likod ng bahay namin. Hindi iyon ordinaryong bunton ng lupa. Matagal na iyong naroon bago pa man kami lumipat sa baryo. Sabi ng mga matatanda sa amin, tinitirhan daw iyon ng nuno. Isang gabi, habang nagluluto si nanay, tinanong ko siya tungkol doon. Nanay, bakit bawal lapitan yung punso? Bigla siyang tumigil sa paghihiwa ng gulay. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Marco, sabi niya ng mahina, may mga bagay sa mundong ito na mas mabuting hindi ginagalaw. Pero bata pa ako noon at gaya ng karamihan sa mga bata, hindi ako naniniwala sa mga pamaiin. Isang hapon pagkatapos ng klase, naglalaro kami ng mga kaibigan ko sa likod ng bahay. Si June, si Carlo, at si Ben. Habang naghahabulan kami sa damuhan, napansin ni June ang punso. Hoy Marco, sabi niya, yan ba yung sinasabi mong bahay ng duwende? Tumawa si Carlo. Ang laki naman ng bahay nila kung ganun. Napangisi ako. Walang nakatira dyan. Tahimik si Ben. Nakatingin lang siya sa punso. Baka nga meron, sabi. Lola ko sabi, pag may punso daw sa lupa, may nakatira doon. Sumingangot si June. Subukan kaya nating hukayin? Parang biglang lumamig ang hangin. Loko ka? Sabi ko. Mapapagalitan ako ni nanay. Pero si June, hindi siya nakikinig. Lumapit siya sa punso. Tinapakan niya ito. Walang nangyari. Tumawa siya. O di ba? Wala namang... Bigla siyang natigil. Napatingin siya sa paa niya. Marco? Parang may gumalaw. Tumawa ko. Imagination mo lang yan. Pero si Ben, hindi tumatawa. Narinig niyo ba yun? Bigla kaming natahimik. Sa ilalim ng lupa, may mahinang tunog. Parang may kumakamot. Kinabukasan, nagising ako sa sigaw ng nanay ko. Marco! Napabangon ako sa kama. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko si June. Nakahiga siya sa sofa. Maputla ang mukha. May lagnat. At may kakaibang marka sa leeg niya. 3 mahabang guhit. Parang kinamot ng matulis na kuko. Anong nangyari? Tahimik ang mga matatanda. Lumapit ang lola ni June. Tumingin siya sa akin. Nilapitan niyo ba yung punso? Biglang kumabog ang dibdib ko. Hindi ako makasagot. Unti-unting tumingin ng matanda sa likod ng bahay namin, sa direksyon ng punso. At bumulong siya. Hindi siya nagustuhan na ginambala ninyo siya. Kinagabihan, habang nakahiga ako sa kama, may narinig akong tunog. Sa labas ng bintana, mahina,
pakaluskos, pakakamot. Parang may maliit na nilalang na umiikot sa bahay namin. At sa unang pagkakataon, naalala ko ang punso. Dahan-dahan akong tumingin sa bintana at sa liwanag ng buwan, may nakita kong maliit na anino. Nakatayo sa ibabaw ng punso. Nakatingin sa bahay namin. At kahit malayo siya, kitang-kita ko ang dalawang maliit na kumikislap na mata. Simula nang magkasakit si June, nagbago ang baryo. Tahimik ang mga tao. Hindi na naglalaro ang mga bata sa likod ng bahay. At tuwing dadaan ng matatanda malapit sa punso, naririnig ko silang bumubulong. Tabi-tabi po, makikiraan lang po. Pero ako, hindi na ako makatulog sa gabi dahil tuwing hating gabi, may naririnig akong tunog sa ilalim ng sahig. Mahina, pakaluskos, pakamot, parang may gumagapang sa lupa at papalapit ng papalapit sa bahay namin. Isang gabi, nagising ako sa malamig na hangin. Bukas ang bintana. Hindi ko alam kung paano. Dahan-dahan akong bumangon at doon, sa labas, nakita ko ulit siya. Ang maliit na nilalang. Mas malinaw na ngayon. Mababa ang katawan. Mahaba ang daliri. At ang balat niya, kulubot. Parang matandang tao. Nakatingin siya sa akin. At bigla, gumiti. Isang ngiti na hindi pang tao. Kinabukasan, nawala si Ben. Hindi siya umuwi sa bahay nila. Hinahanap siya ng buong baryo hanggang sa may nakakita. Malapit sa punso, may bakas ng paghila sa lupa, papunta sa bunton ng lupa. At sa ibabaw ng punso, may maliit na marka, parang maliliit na yapak. Kinagabihan, pumunta sa bahay namin ang albularyo ng baryo. Tahimik siyang nakatingin sa punso habang hawak ang isang maliit na anting-anting. Mali ang nagawa ninyo, sabi niya. Hindi basta lupa ang punso na yan. Matagal na siyang nakatira dito. Napatingin ako sa kanya. Pwede pa ba siyang patahimikin? Tumahimik ang matanda. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na hindi ko makakalimutan. Kung hindi siya mapapatahimik, isa-isa niyang kukunin ang mga nanggambala sa kanya. At bigla, napatingin siya sa akin, diretso sa mata ko, simula sa iyo. Hindi na ako nakatulog. Hindi ko maalis sa isip ko ang sinabi ng albularyo. Ako raw ang susunod. At nang sumapit ang hating gabi, narinig ko ulit ang tunog. Mas malakas na ngayon, sa ilalim mismo ng kama ko. Pakamot, pahukay, paakyat. Dahan-dahan akong tumingin sa sahig at doon ko nakita ang lupa sa ilalim ng kama ko. Gumagalaw. Unti-unti itong bumuka at mula sa loob ng lupa may lumabas na kamay. Maliit, kulubot, mahaba ang kuko. Sinundan nito ang ulo, ang parehong nilalang, ang nuno. Ngumiti siya at bumulong sa garalgal na tinig. Ginambala ninyo ang tahanan ko.
Ngayon, titira na rin kayo sa ilalim ng lupa. Sinubukan kong sumidaw pero walang lumalabas na boses. Dahan-dahan siyang gumapang palabas ng butas, palapit sa akin. Ang mga mata niya kumikinang sa dilim. At sa huling sandali bago siya tumalon sa kama ko, narinig ko ang sigaw ng albularyo sa labas. "Tabi! Tabihan mo!" Biglang nagliyab ang anting-anting sa kamay niya at sa isang iglap, nawala ang nilalang. Pero bago siya tuluyang naglaho, tumingin siya sa akin at ngumiti. Isang ngiti na parang nagsasabing, babalik siya. Kinabukasan, tinabunan ng semento ang punso. Hindi na ito hinayaan pang galawin. Pero hanggang ngayon, kapag dumadaan ako sa likod ng bahay, may naririnig pa rin akong mahina na tunog sa ilalim ng lupa. Pakamot, pahukay, at minsan may bumubulong. Tabi, tabi, may nakatira pa rin dito. Ito ang Miss Liz Creepy Stories. Matulog ka na kung kaya mo. At kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na totoong kwentong katatakutan.